Welcome to Donmar TV News Channel. Pag-usapan natin itong si Presidente Bongbong Marcos na binanatan na naman ng mga ilang grupo. Isa na dito itong si Professor Danilo Araw ng Communications Department sa UP Diliman. Dahil ang nangyari, nag-speech itong si Presidente Bongbong Marcos. Isa sa mga speech ni PBBM, nabanggit niya na labanan natin yung fake news. Oh. Yun ang sinabi ni PBBM. Buti nga itong si PBBM lalabanan yung fake news. Ito namang inggit na mga walang magawa na mga professor na ito, alam nyo naman, from UP Diliman, binanata naman itong si PBBM. Binalita ito ng News 5. At isa sa mga in-interview ng News 5 ay itong UP Diliman Communications Department na si Professor Danilo Araw, na hindi ko naman kilala ito, pero sige, papatulan na natin ito. Binanatan niya si PBBM na nakinabang raw itong si PBBM sa fake news kaya siya nanalo noong time ng eleksyon. Ito na namang pasaway na tao na ito. Sa ganyang asal, professor ka? Di ba? Inggit ka lang kay Presidente Bongbong Marcos. Ipapakita ko yan sa inyo ha, yung video na yan, na sabi niya, itong si PBBM nagbanggit ng tungkol sa fake news na labanan, sana nagsimula raw kay PBBM na marami raw fake news na nagpapakalat. Nakinabang raw si PBBM sa fake news. Yan ang sabi niya, yan ang sabi niya. Ipagtanggol ko itong si PBBM. Sa vlog na ito, ipagtanggol ko itong si Presidente Bongbong Marcos. Hindi ako papayag na gano'n na lang ang gagawin nila sa ating presidente. Okay? So panoorin natin itong balita na ito para malaman nyo kung ano ang kanyang mga sinasabi. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin para maraming taong bayan makaalam sa ginawa ng taong ito. Okay, PBBM, anong sinasabi, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? At nabanggit pa niya na ang nabanggit ng News 5 na mostly raw sa mga fake news ay nasa mga vloggers raw. Okay, meron siguro mga ilan-ilan dyan, no? Sige, bago tayo natin papanoorin, i-subscribe at follow nyo rin ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para naman lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Paano ko ipagtanggol itong ating Presidenteng Bongbong Marcos. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. Donmar TV, 1, 2, 3, go! Okay, thank you. So, i-play ko itong video. Kayo nang humusga at magre-react tayo, ipagtanggol ko itong si PBBM. Dapat daw maging mabuting halimbawa at aminin na kinabang din daw siya sa fake news noong nakaraang eleksyon. Yan po ang hamon ng ilang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing walang puwang sa lipunan ng fake news. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Like everyone here, we too recognize as a matter of principle that fake news should have no place in modern society. Ito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa 14th edition ng International Conference of Information Commissioners sa Pasay kaninang umaga. Sinabi niya yan sa harap ng mga commissioner at ombudsman ng iba't ibang bansa. Dagdag pa ni PBBM, edukasyon ang panlaban sa fake news. We will undertake a media and information literacy campaign which shall be digital, multimedia, and youth-oriented. Base sa isang Pulse Asia survey noong nakaraang taon, halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang malaking problema ang fake news sa bansa. Social media influencers Actually, totoo naman, no? Maraming fake news. at vloggers ang itinuturong pangunahing pinagmumulan ng fake news. Isa ito sa dahilan kung bakit ipinupursige ng administrasyon ang Freedom of Information sa bisa ng executive order na nilagdaan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. We also have to highlight that the FOI program has greatly advanced the campaign against misinformation and disinformation in the country. Pero sabi ng mass communications Ito na ha. Ipagtanggol ko si PBBM sa mga sinasabi niya. professor ng University of the Philippines na si Danilo Araw, Remember, University of the Philippines, UP itong professor na ito. UP. Alam nyo na. kung
sinsero ang Pangulo rito, dapat siyang maging huwaran. Kung talagang ang pekeng balita ay walang lugar sa modernong lipunan, dapat simulan niya sa pag-amin na una, siya ay kinabang sa mga pekeng balita nung halalan, at pangalawa, tigilan na yung tinatawag nating historical denialism. Okay, sige. Sasagutin kita ha. Ikaw, Professor Araw. Aminado tayo. Yung fake news, totoo yan lahat. Ha? Ikaw, Professor. Totoo ang mga fake news. Sinabi mo na kinabang si Presidente Bongbong Marcos dito sa fake news. Kaya isa ito sa dahilan na nanalo siya. Di ba yun ang sabi mo? Okay? Ito lang yung aking argumento dyan, tungkol dyan. Ang fake news, kumakalat yan sa Pilipinas. Marami. Merong mga vloggers nga nagpapakalat ng fake news. Meron nga sa mainstream media, nagpapakalat rin ng fake news. Ha? Huwag kayong mag-deny, mga mainstream media. Ha? Di na lang ako magbanggit kung sino. Marami. When you say fake news, kalat na kalat yan sa buong Pilipinas. Oh. During the time sa election, kalat na kalat ang fake news. Sige. Kung totoo man na maraming kumakalat na fake news tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, kung totoo man, mas totoo talaga na meron ding fake news na nangyari sa mga kalaban ni PBBM. I don't think na ang fake news tungkol lang kay PBBM. Marami ring fake news tungkol kay Leni Robredo. Di ba? Marami ring fake news na kumakalat na siniraan itong si Presidente Bongbong Marcos. Marami. Vice versa. Pati mga kalaban, Leni Robredo, yung mga dilawan, alam ko naman yung mga UP, mga dilawan kayo eh. Fake news rin. Maraming fake news tungkol sa pagsira ni PBBM. Kung sinabi nyong fake news ang mga kagandahang mga impormasyon tungkol kay PBBM, bitter kayo. No? When you say fake news, hindi lang si PBBM ang biktima dyan. Marami. Pati ang mga kalaban niya na biktima. Lahat na biktima. Dahil yung kalaban ni PBBM gagawa ng fake news. Yung kalaban naman sa side ni Leni Robredo, yung mga dilaw, gagawa rin ng fake news. So wag mong lahatin na wag mong i-exclusive lang na si PBBM lang ang nakinabang sa fake news. Marami ang nakinabang sa fake news during the time sa election. Pati rin si Leni Robredo, pati lahat ng mga kandidato yung nakinabang sa fake news. So wag mong sabihin na tirahin na si PBBM lamang. Ha? Professor Araw, UP ka, bias ka. At ito namang News 5, bakit nyo kinuha ito na magre-react dyan? Na in the first place, kumuha kayo ng professor from UP Diliman, from UP, I don't know what kind of UP is this, from UP, na alam naman natin ang UP, bias na yan, sa simulat sa poll, panahon pa ni Pangulong Duterte, bias na yan kay Duterte, bias na yan sa mga Marcoses. Diba? Buti nga, may presidente tayo na gustong labanan yung fake news. Huwag mong sabihin na nakinabang si PBM. 31 million. Let us say, sige, let us cater your wild imagination na sabi mo nakinabang si PBBM. Sige. Let's assume na nakinabang si PBBM dyan sa fake news. Na kaya nanalo siya dahil maraming mga balita na magagandang balita tungkol kay PBBM, ha? Kaya nanalo siya. Maraming papuri na mga balita kaya nanalo si PBBM. Yan ba ang ibig mong sabihin? Sige, let us say nanalo si PBBM dyan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kahit si Leni Robredo, yung kalaban ng PBBM, kahit may balita rin silang magaganda, ha? Let us say may peking balita tungkol kay PBBM na mga magaganda at may peking balita na magaganda tungkol rin sa kalaban ni PBBM like Leni Robredo. Both sila nakilabang ng fake news na mga magaganda. We still want to vote Presidente Bongbong Marcos.
dahil nakikita namin ang ugali. Ang mga botante, ugali ang tinitingnan, most likely. Hindi yan tumitingin sa yung pa-epal sa TV, pabida, kung saan yung tulong, kaya pa-picture, ganon, ganyan. O, ganyan kasi ang ugali ng mga master ninyo, yung mga idolo ninyo. Sa amin, hindi. Si PBBM, gawa lang ng gawa. Okay? Professor? Hindi ako isang ordinaryong tao lamang na kukomento dito. Ikaw, isa kang professor. Hindi tayo ka-level. Mababa lang ang level ko. Pero meron akong common sense. Okay? Ikaw, wag kang mag-react. Wag kang mag-comment kay PBBM na ganon, ganyan, kung ikaw, in the first place, bias ka na. Okay? Dito sa aking channel sa Donmar TV, kung ano yung magagandang ginagawa, ibalita natin. Kung sa tingin namin na bias ka, hindi, babanatan ka namin. Oh. The way you speak, bias ka na. Okay, when you say fake news, hindi lang, maraming nabiktima dyan, hindi lang si PBBM. Okay? Marami ring nakinabang dyan. That's my point. Okay? Play natin. At pangalawa, tigilan na yung tinatawag nating historical denialism. Kasi sabi nila, historical denial raw ito si PBBM. Are you sure? Ha? Kasi yung binabasa ninyong mga libro, lahat yon libro. Sinong gumawa ng libro? Bias rin. Mga kakampi nyo. At pangalawa, tigilan na yung tinatawag nating historical denialism. Huwag kaming mga supporters ni PBBM. Ha? Huwag kami. Dahil mautak itong mga taong ito. Ayon sa Check.ph, isang fact-checking initiative ng media, academe at civil Ito namang News 5, mahilig sa fact-check. society, bumaha ng disinformation sa social media ng mga huli. Tanungin ko lang kayong mga News 5, anong ginagawa nyo nung si Ed Linggau noon, nung pineke niya yung information tungkol doon sa made in Malacanang? Di ba? Yung tungkol yung sulo, yung torch. Piki rin naman yung mga sinasabi nyo eh. Araw bago mag-2022 elections. Karamihan, mga fake news laban sa naging mahigpit na kalaban noon sa pagkapangulo ni PBBM na si dating Vice President Leni Robredo. Pero dati nang iginiit ni Pangulong Marcos na biktima rin siya ng fake news. Kung tutuusin nga, mas marami pang ang papuri si Leni Robredo that time sa election, di ba? Kahit mga fake news rin yun. Di ba? Nakinabang rin si Leni Robredo na gumawa ng mga magaganda, ganun, ganyan. At the end of the day, kung sino ang pipiliin ng tao, yun ang pipiliin. Hindi ibig sabihin na kinabang sila dyan. Hindi na kinabang si PBBM. Talagang magaling si PBBM, kaya binoto siya. At wala raw siyang mga trolls na nagkakalat ng maling impormasyon. Nagbabalita mula sa Ayan. So, ikaw, Professor Danilo Araw, bago ka magkomento, isipin mo muna, i-cater mo ang dalawang sides. Huwag mong sabihin na si PBBM lang ang nakinabang. Try to think also kung sino pa yung mga nakinabang. Okay? So kayong mga audience ko, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Tungkol sa professor na ito na kanyang comment kay PBBM. Ano ang masasabi nyo? I-comment down below, pag-usapan natin yan. Okay? Magandang diskusyon, re-replyan ko yan. Okay? At guys, like, i-share itong video natin para marami ang maka-react, marami ang maka-comment, marami ang makapanood dito. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita. So, have a great day and see you in my next video. God bless everyone.